Yan po maminamalang katangian ni Satanas. Kaya nga si Satanas po yung napaka-makapangyarihan. Siya po yung pangalawa sa Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kanyang kapalaluan, siya po yung pinalayas ng Diyos at ngayon nandun siya sa impyerno. Sabi ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 2 verse 4, siya po ay ikinulong. Sabi, ang diablo ikinulong doon sa impyerno, maminamahal, upang ilaan sa paghuhukom. Ay, hindi, isama natin natin. Idugtong natin 2 Peter chapter 2 verse 4, saan po ngayon ang kinalagyan ni Satanas dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang pagre-rebelde laban sa ating mahal na Panginoon. Ito ang kanyang kalagayan ngayon. 2 Peter 2:4. Dito po sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi silang ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga anghel na ito, yung mga falling angels sa pangunguna ni Lucifer, ngayon ay Satanas na ang pangalan niya. Sabi, maminamahal, kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang sila'y magkasala, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Nakalaan sila sa paghukom, maminamal. Kaya nga, ang kanilang pinaka-goal ngayon, maminamal, umakit sila dito sa lupa, sa mundo, upang magganap sila ng damay. Yung mahalagang ginilika ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga tao po na ginawa ng Diyos, ginagawa nila, maminamahal, ay hindi baling sila po'y maparusahan. Basta tayo pong ginawa ng Diyos, maminamahal, na espesyal na pagkagawa, ay gusto niyang idamay po tayo, idalin tayo ng diablo doon sa kanyang kaharian sa impyerno, at pagkatapos na tayo po ay mapunta sa impyerno, itong mundong ito, itatapon pa tayo sa dagat-dagatang apoy. Itong mundong ito ang gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya dapat alam natin po kung paano po lalabanan si Satanas. Unang-una ang panlaban po kay Satanas, lalo na sa ating mga mananampalataya, sinabi ng Isaiah 58 verse 6, unang-una pag-aayuno. Kailangan natin matuto po tayong mag-ayuno bilang mga mananampalataya. Isa sa pinakamabisang sandata ng mga mananampalataya ay fasting and prayer. Basahin po natin Isaiah 58 verse 6. Dito po sa Isaiah chapter 58 verse 6, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan at paging layain ang napipigati at iyong alisin ang lahat ng atang. Amen. Ang ayuno po, maminamahal, ang pinakadakilang sandata natin laban sa diablo. Kaya nga, ang ating beloved pastor, maminamahal, at ang ministeryong ito, kapag tayo po'y nagkukursada, kapag tayo po'y nagdaraos po ng tinatawag na malawakang pagliligtas ng kaluluwa, ang unang ginagawa ng mga manggagawa ay nag-aayuno. Ang ating beloved pastor, maminamahal, nagpapasting po ng 40 days bago magkrusada, at nagawa pa ng ating beloved pastor mag-ayuno na 90 days, maminamahal, bago siya magkrusada doon sa Araneta Coliseum noon. Ang pinakamabisang sandata natin ay yung pong fasting and prayer, sapagkat hindi po natin pwedeng labanan si Satanas ng ayon sa ating sariling lakas. Kailangan labanan natin si Satanas, maminamahal, ayon sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, hindi laban, maminamahal, sa kapangyarihan, kundi laban sa pamunuan, laban sa namamahala ng sanlibutan ito, laban kay Satanas. Kaya nga, ang pinakaunang sandata natin dito, maminamahal, ay ang pag-aayuno. At pangalawa, maminamahal, kailangan dala natin yung the banner of Christ. Ang pangalawang panlaban natin yung banner of Christ. Ang sabi po rito, ang banner natin, sabi rito sa Song of Solomon, chapter 2 verse 4, maminamahal, ito po ang dala nating banner. Kapag tayo po'y makikipagdigma kay Satanas, dapat dala po natin yung ating bandila. Ang bandila natin, maminamahal, ang panlaban natin kay Satanas, ang sabi ng Biblia, maminamahal, ay pag-ibig. Basahin po natin itong dito sa Song of Solomon, chapter 2 verse 4. At mamaya masusundan po natin ang talata sa unang 1:4-18. Dito po sa Song of Solomon, chapter 2, verse 4. Dinala niya sa bahay na may pigingan, at ang kanyang matawad sa akin
ay pagsinta. Dito po sa 1 John 4:18. 4:18, sabi po dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Amen. Mga minamahal, hindi po natin kayang labanan sa Satanas sa tapang. Hindi natin kayang labanan sa Satanas, mga minamahal, sa pakikipagdigma. Ang pinaka-number 1 panlaban natin sa kalaban, ang sabi ng Biblia, pag-ibig. Ang sabi sa Song of Solomon chapter 2 verse 4, He brought me to the banqueting house, and His banner over me was love. Ha? And His banner over me was love. Dinala niya ako sa bahay ng pigingan at ang kanyang watawat sa akin ay ang pag-ibig. Dapat dala-dala natin ang bandila ng Diyos. Ito po yung the banner of love. Meron tayong bandila ng pag-ibig. Sabi nga nabasa natin sa unang 1:4-18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Kaya kailangan, maminamahal, mawala yung takot natin at mawawala ang ating takot, mawawala ang ating puot, mawawala ang ating galit kung tayo po ay mapupuspos ng pag-ibig. Dapat dala-dala natin yung the banner of Christ. Ito po, maminamahal, yung pag-ibig. At ang sabi ng awit, Kapitulo 20, talatang 5, kami magtatagumpay sa iyong pagliligtas. At sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Ha? Dapat dala-dala natin, maminamal, ang watawat ng Diyos. Ito po yung the banner of love. Ha? Kami magtatagumpay. Basahin po natin, Kain Davis. Psalms 20 verse 5. Dito po sa Awit chapter 20 verse 5, kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Amen. Kailangan, kapag tayo po'y aatake sa kalaban, maminamahal, dapat dala-dala natin ang ating mga watawat. Ito po yung the banner of love. Kami magtatagumpay sa iyong pagliligtas sa pangalan ng aming Diyos, aming itataas ang aming mga watawat. Ha? Dapat itataas natin yung ating mga watawat. Ito po yung simbolo ng tagumpay. At ang watawat na ito po yung the banner of love. Nasa Song of Solomon, chapter 2, verse 4, maminamahal. Ito po ang pinaka-mabisang sandata po natin. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, the bullets and weapons of Satan, unang-una ay yung pong takot. Sword. Ito po yung takot, maminamahal. Ito po yung pinaka-sandata ni Satanas, pinakatabak niya, sword. Kapag meron na tayong takot, maminamahal, pumasok sa puso natin ang takot. Ayaw na natin, maminamal, mag-ayuno, natatakot na tayo. Ayaw natin magbahagi ng salita ng Diyos, natatakot tayo. Minsan, ayaw na nating dumalo, maminamal, dahil natatakot tayo, lalo na pag may mga humahadlang sa atin, mga loved ones po natin, hindi po natin alam yan po'y gawa ng kalaban. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kailangan labanan po natin yung takot, sapagkat the bullets and weapons of Satan is fear. Isa po, maminamahal, sa mga sandata, isa mo po sa mga palaso ni Satanas, maminamahal, yung kanyang tabak ay yung takot. Sabi rito, basahin natin 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Basahin natin. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Ha? Kaya dapat, maminamahal, labanan po natin sa Satanas. Yung takot na yan, maminamahal, ay isa yan sa pinakapambungad na sandata ng kalaban ng Diyos. Kailangan alisin po natin yung takot. Pag ikaw ay gagawa ng kalooban ng Diyos, natatakot ka, takot kang mag-ayuno, takot kang magbahagi ng salita ng Diyos, takot kang dumalo, maminamahal, dahil iniisip mo baka matanggal ka sa trabaho, baka hindi mo maipasa ang iyong examination. Yan po yung mga sandata ni Satanas, takot. Pero sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Ang pinakapanlaban natin sa takot ay ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang isa pa sa bulit ni Satanas, yung arrow. Yung arrow, ito po yung accusation, gossip, slander. Yan po ang mga palaso ni Satanas. Una-una, maminamal yung mga arrow niya, yung kanyang mga palaso. Una-una, accusation, gossip, slander. Ha? Ibig sabihin, pag dumating na sa atin yung pambibintang, nang bibintang ka na, dumating na yung tinatawag na nagiging chismosa na po tayo, gawain na gawain, kung sino-sinong kausap natin, kung sino-sino yung pinag-uusapan po natin, maminamahal at naninira na tayo, yan po, maminamahal, ay ibig sabihin, tinamaan ka na ng palaso ni Satanas. Akala mo sa ikaw yun, akala mo ikaw pang gumagawa nun, pero tad-tad ka na pala ng palaso ni Satanas. Napahana ka na pala. Hindi na Diyos ang gumagawa sa iyo. Pag ikaw, maminamahal, pumasok na yung accusation, gossip, chismes, slander, paninirang puri, at yung inaakusahan natin yung ating kapwa kahit wala tayong basihan, wala tayong batayan. Yan po, maminamahal, ay mga sandata ng kalaban ng Diyos. At tinatawag na fault finding. Yung wala na tayong ibang inisip kundi maghanap ng mali sa ating kapwa. Yan po pala ay mga sandata ni Satanas. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 10, kung mababasa po natin dito, mga minamahal, narito ang kalaban ng Diyos. Sabi po rito, mga minamahal, ay dumarating sa atin na nagsusumbong, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon araw at gabi. Isinusumbong tayo. Kaya nga ang isa sa araw ni Satanas, accusation, gossip, and slander. At pang-apat ay fault finding. Basahin po natin itong Revelation 12 verse 10. Dito po sa Revelation chapter 12 verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Amen. Yan po, maminamalang karakter ni Satanas. Siya po ay tagapagsumbong. Nagsusumbong sa atin araw at gabi. Hinanapan tayo ng mali. Kaya nga pag dumarating na sa atin yung mga ganong pag-uugali, maminamahal, yung pong tinatawag na accusation, gossip, slander, fault finding, ibig sabihin, isa na po tayo, maminamahal, sa naging biktima ng kalaban ng Diyos. At yung pinakasibat ni Satanas, ito po yung treachery, disloyalty, yung pong kataksilan at yung hindi katapatan. Sabi rito, mababasa po natin yan, maminamahal, sa banal na kasulatan, Revelation chapter 12 verse 11. Buksan po natin ang verse 11. Dito po sa Revelation chapter 12 verse 11, sabi po dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patuto, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Kakailangan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mananaig, tayo po ay mananalo kung tayo po, mga minamahal, ay dala-dala po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatotoo, sabi ng banal na kasulatan, at ang panlaban po natin ay ang dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ang ating sandata, ito po ang magpapanalo sa atin. Kapag nasa atin po ang sandata ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, tayo po ang mananalo. Kaya dapat malaman po natin saan po tayo dapat, mga minamahal, humawak sa mga banal na salita ng Diyos. Ito pong Epeso, Kapitulo 6, talatang 13 hanggang 18. Dapat tandaan po natin ito, mga minamahal. Ito po ang pinaka-spiritual weapons po natin. Huwag natin kaliligtaan, mga minamahal, ang mga talatang ito. Ito po ang ating mga panlaban sa kalaban habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi, magsigiyak tayo, mga minamahal, ng kagayakan ng Diyos. Ito po yung tinatawag na the armor of God. Ito po yung full battle gear. Ito po yung pinaka-battle gear natin. Basahin po natin na Epeso 6:13 hanggang 18. Dito po sa Epeso chapter 6 verse 13 up to 18.
Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga tagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbak na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng torbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at ang magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang ating pong battle gear, pinaka-full battle gear. Sakbatin natin, isuot po natin ito. Sabi, magsitibay tayo. Magsitibay tayo, ang ating mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Yung pinaka-bigkis natin dito, maminamahal, yung katotohanan. Lumakad tayo sa katotohanan, huwag tayong lumakad sa kasinungalingan. At ang sabi, ang pinakabaluti natin, maminamahal, yung pinaka-shield natin dito, maminamahal, yung pinakabaluti, ay yung ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi, ang inyong mga sakbat ay maging baluti ng katwiran. Bantayan natin yung ating lakad, bantayan po natin yung ating sinasabi, bantayan po natin yung ating ginagawa. Dapat manatili tayong matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon para lagi po tayong may sakbat. Meron tayong sakbat ng katwiran. Ito po yung pinakapanangga natin. Yung panangga na yan, maminamal, pinaka-shield natin. Ito po, maminamal, ay yung ating katwiran sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sabi, ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ang pinaka-combat shoes natin, maminamal, wala pong mandirigma na nakasinelas, sumusungod sa digmaan. Wala pong mga mandirigma na sumusungod sa digmaan na sila po, maminamal, ay naka-Nike, nakapangkaraniwang sapatos. Maminamal, sapagkat yan po'y malalambot. Pag yan ay natusok po, maminamal, sa mga tinik sa lupa, ay maapektuhan po ang pagbaka. Kailangan meron tayong combat shoes. At ang pinaka-shoes natin dito, maminamal, sabi po rito, ng ating pinaka-paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat dala-dala natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, tayo po ay handang magbahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakahanda tayong ibahagi ang ebanghelyo ng kapayapaan, at yung tinatawag na kalasag po natin ay yung pananampalataya. Sabi, bukod dito itaglayin nyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay nyo sa lahat ng mga nagdiningas na suligi ng masama. Ang pinakapanangga natin, maminamal, pinaka-shield natin, ito pong pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi, magsikuha kayo ng turbante ng kaligtasan. Yung pinaka-helmet natin, maminamal, yung sabi, pinakakalasag natin, pinakapanangga natin, ito po ay turbante ng kaligtasan. Yung mga minamal, yung manindigan tayo, na tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po, mga minamal, ay ligtas, tagapagmana ni Kristo. Hawakan natin yung pananampalataya niyan, mapananampalataya na yan na tayo po'y ligtas. At ang sabi, ang ating pinakatabak ng Espiritu ay siyang salita ng Diyos. Dapat hindi lamang natin, mga minamahal, binabasa ang Biblia, hindi lamang pinakikinggan natin ang mga salita ng Diyos, kundi dapat po, mga minamahal, ito po'y i-memorize po natin. Ang pinakatabak ng Espiritu, itong salita ng Diyos. At ang sabi ng 18, mga minamahal, at magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Mga minamahal, ang pinakadakilang sandata po natin, mga minamahal, ito po ay yung pong pag-aayuno, panalangin sa Espiritu, mga minamahal, yung ating pagpupuyat at nananalangin po tayo. Ito po yung pinakagranada natin. Pinakagranada natin. Ito yung pinakamabisang sandata sa lahat. Kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagpupuyat, sabi nga natin, beloved pastor, ang pagpupuyat ay katulad ng pag-aayuno ng 3 araw. Kaya nga, pag tayo nananalangin sa Espiritu at buong daing at nagpupuyat ng buong katyagaan, maminamal, ito po yung
pinakabomba natin, pinakagranada natin laban sa masamang espiritu. At ang sabi ng Biblia, kapag ginawa natin ito, mga minamahal, basahin natin ang huling talata. Sabi ng Biblia, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Sa madaling salita, mananalo tayo, mga minamahal, magiging mananagumpay tayo, sapagat tayo po'y tinawag ng Diyos para magtagumpay. Basahin natin yung huling talata, Roma 16, talatang 20. Dito po sa Roma chapter 16 verse 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Amen. Yan po, mga minamahal. Pagkatapos po nating igayak lahat, mga minamahal, ng sakbat ng katotohanan, isuot natin ang tinatawag na full battle gear, spiritual full battle gear, mga minamahal. Sabi ng Biblia, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Magtatagumpay po tayo, mga minamahal, at higit sa lahat, makakapiling natin ang ating dakilang Diyos sa langit. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga ngayon lamang nakapanood ng ating banal na programa, tanggapin yung ating pinakamamala bilang sariling tagapagligtas. Ito po ang simula ng inyong pagiging Kristiyano habang napapakinggan po